Ang pagsikat ni Awit Gamer sa loob ng social media ay parang isang malaking biro na kung saan hindi lamang ang sarili niya ang pinagmumuka niyang tanga, kundi ang mga taong nanonood din sa kanya. Mula sa pagpeke ng kanyang giveaway na pinadala lang din pala niya sa kanyang manager, hanggang sa paggamit ng kanyang mga fans para magkaroon ng pera kahit na alam niya naman na ito ay makakasira sa kanila. 200 pesos mo, i-cash in mo, huwag mo nang sundan. Pag natalo, huwag mo nang sundan. Pag nanalo ka, yung 200 mo, i-cash out mo lahat. Nakakamangha talaga na kahit marami ng mga content creators ang gumagawa ng videos tungkol kay Awit Gamer, calling him out and debunking him, marami pa rin mga taong patuloy na sumusuporta sa kanya. Umaasa na sila ang susunod na matutulungan dahil sinasabi nito sa kanyang mga streams na magbibigay daw siya ng pera pag nag-cash in ka ng 500 pesos. Lahat na magka-cash in ng 500, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,000 sa lahat na magka-cash in ng 500. Paki-screenshot po ha. Paki-screenshot. At marami naman ding mga tao ang naniniwala sa kanya with comments reading, "Idol, pahingi naman po ng konting tulong, pang bigas lang po at pang diaper ni baby. Boss Awit, kahit maliit na halaga lang po, pang baon ng anak ko. Boss Awit, baka naman pambay ng gamot." From flexing his money sa kanyang mga streams, pagpeke ng isang giveaway, hanggang sa pagsabi na ibibigay daw niya ang lahat ng commission niya sa sugal. Kahit wala naman ito ebidensya na pinapakita, ito lang mga iilan sa mga kababalaghan at kasinungalingan na ginagawa ni Awit Gamer sa loob ng social media. Hi, ako si AC at sa video ito tatalakayin natin ang one of the worst Facebook streamers sa loob ng Pilipinas. Si Kenneth Cruz o mas kilala sa pangalan Awit Gamer ay isang content creator na nagsimula sa paggawa ng mga content noong taong 2014. Ako matagal na ako nagbablog since 2014-15 yan. Sa panahong iyon, hindi pa gaano kasikat ang YouTube channel ni Awit Gamer. Kaya para makilala siya ng mga tao, napagdesisyonan niya na sumali sa mga dance videos ng kanyang kapatid na si Wamos Cruz. At pagkatapos lamang ng ilang mga videos, Awit Gamer got the momentum and the recognition that he always wanted. Sa panahon ding ito, Mobile Legends was at its all-time high, propelling famous names kagaya nila Doggy, Dexy, and Chooks TV to the top of the leaderboards. Kaya naisipan din ni Awit Gamer na sumabay sa wave na ito at napagdesisyonan niya na mag-stream din ng Mobile Legends content. Ang content ni Awit Gamer sa panahong ito ay ang paglagay ng mga pentel pen sa kanyang mukha para pagtawanan ng mga tao at ang pagsisimula ng 1 versus 1 kasama ang mga taong nanonood sa kanya habang kinokopya ang method na ginamit ni Chooks para sumikat na kung saan lalagyan niya ng high-pitched voice filter ang kanyang boses habang naglalaro ng Mobile Legends. Guys, ganito ka. Ampon po ito. Ampon. Ampun daw. Sabihin mo gusto mong sabihin. Sige na, wag ka na umiyak. Wag ka na umiyak eh. Bobo kasi kayong dalawa eh. Ngunit nung dumating ng panahon na paunti-unti na siyang nakikilala at sumisikat, paunti din naman ng paunti ang mga taong nanonood ng Mobile Legends. Kaya napagdesisyonan niya to shift his content and he transformed his channel mula sa paglalaro ng Mobile Legends papunta sa isang channel na paunti-unting naliligaw ng landas. Pagkatapos ng kanyang Mobile Legends career, sinubukan niya pa ang iba't ibang mga paraan para sumikat at mapansin sa loob ng social media, gaya ng paggawa ng mga public pranks, at ang pakikipag-usap at pakikipagbiruan sa isang puppet. Wala akong girlfriend. Wala kang girlfriend? Oo. Bakit ba? Kasi kinantahan ko siya. And although this video got hundreds and thousands of views, hindi pa rin ito sapat para kay Awit Gamer. Kaya para makilala at mapansin pa siya ng mga tao, napagdesisyonan niya na makipag-collab sa mga sikat na mga pangalan sa panahong iyon, kagaya nila Boy Tapang, Christian Mark Gray, at lalong-lalo na ang Brusco Brothers. Pero nga kayong mga putang ina nyo mga Brusco, hindi ako manghihingi ng pasensya sa inyo. Ang ina nyo lahat, pakyo kayo. Okay? At habang palaki ng palaki ang mga pera na napupunta kay Awit Gamer, palaki din ang palaki ang pera na winawalas niya sa pang-araw-araw, gaya ng pagbili ng bahay. So, 2 bahay na yung binili ko. So, pasukin natin tong kwarto. Pagbili ng mga alahas. Papakita ko sa inyo yung nabili nating white gold. Ito parang mga nagkakalaga to ng 2.8 million. So, hanggang sa pagbili ng iba't ibang mga sports car. Bibili kami ng sasakyan. Ang bibili namin sasakyan ay Ford Mustang GT 5.0, yung nabubuksan yung
parang bumubukas yung bubong. Parang hindi na ako mag-ano tala, parang hindi na ako maglalambol ba? Swerte mo ah. Pero little did we know na ang mga bagay na pinapalabas ni Awit Gamer sa loob ng social media ay mayroon palang madilim na pinagmulan. During his peak, Awit Gamer created a lifestyle na kaya lamang matustusan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming pera. But as time went by and his views started to decline, dumating ang araw na kinailangan na niyang maghanap ng iba't ibang sources of income para ma-maintain ang kanyang masarap na pamumuhay, which also led him to the road of promoting one of the worst websites sa loob ng Pilipinas. Noong February 22, 2023, Awit Gamer uploaded a video sa kanyang YouTube channel titled "Nakabili ako ng Mustang dahil sa Philwin", on which he stated na dahil sa PHFV, nakapag-nito tayo sa New York. Ngayon, tatagdagan ko na isang milyon kasi nagtanong ko hindi yung inita ko by gusto PHFV. Nanalo ako. Ngayon, bibili tayo ng Mustang. Ayon pa sa title ng video ni Awit Gamer, ang dahilan daw kaya nabili niya ang isa sa kanyang mga sports cars ay dahil daw sa isang laro ng tawag ay Philwin, isang game na kung saan makikita natin na pinopromote niya sa mga videos na kanyang nilalabas. Ipapaalam ko sa inyo kung legit ba talaga o scam tong Philwin. Okay? This is a website na ayon pa sa nakararami ay masasabi nating rigged and scam. The house always wins. Also, huwag ka maglabas ng pera dahil sabi ng influencer, trabaho nila manguto. Pag-easy money ang sinasabi nila, automatic na scam. Meron pa na ilalagay mo yung code nila which is sila ang mas malaking kita at mas mabilis na cash out compare sa naglagay ng code. This also confirms the fact na Awit Gamer really did bought his new car nang dahil sa Philwin. Ngunit hindi ito dahil sa kanyang paglalaro, kundi ito ay resulta mula sa pagpopromote niya ng mga sites na ito, manipulating his audience for his own personal gains. It is also later revealed na ang pinopromote pala ni Awit Gamer na website ay wala palang lisensya para mag-operate dito sa loob ng Pilipinas, and allegations started to come out na ang website daw na ito ay kabilang sa mga hacking incidents na nangyari, na kung saan maraming mga GCash users ang nabiktima. Pero despite him knowing na ganito ang nangyari sa websites na kanyang pinopromote, in order to maintain his lavish lifestyle, fancy cars, and shining jewelry, pinili niyang magbulag-bulagan at patuloy pa rin sa pag-promote ng ibang mga gambling websites kahit na alam niya na siya lamang makaka-benefit sa mga pera na pinapasok ng mga tao sa mga gambling websites na ito. And even stated in this video na pinopromote ko to kasi natutuwa lang rin ako kasi nananalo ako. Okay? So ulitin ko ha, hindi ko kayo iniingganyo magsugal ng husto. Ang sabi ko, libangan. Kung gusto nyo maglaro, maglaro kayo. Kung ayaw nyo, ayaw nyo. Nasa tao na yan kung kakaadikan mo. Okay? Kami ay gumagawa lang ng video para i-share lang sa inyo to. Okay? At agad naman itong napansin ng iilan sa kanyang mga viewers na nagsisinungaling lamang daw ito sa kanyang mga videos, with comments reading, "Sinungaling," and "Booking na nga, pinagpipilitan pang legit." Ngunit kahit na halatang halata na nga ng mga tao ang mga pagsisinungaling na sinasabi ni Awit Gamer, mayroon pa ng iba na pinipilit siyang protektahan. With comments reading, "Tama yan Lods, paliwanag mo. Marami lang talaga natatalo kasi minamala sila. Di maka-move on kayo. Sinisiraan si Philwin." Ang mga klase din ng mga tao na ito ang patuloy na umaasang manalo at mabigyan ng pera ni Awit Gamer, kahit na halata naman na wala talaga itong pake sa kanyang mga audience. At nakafocus lamang ito sa pag-promote ng sugal, enticing his audience na sumali sa mga websites na ito para daw kumita ng malaking pera, without them knowing na ang lahat pala ng ito ay para lamang sa kanyang personal gains. Ang laki ng kitaan eh. So ayun, Hindi pa tumatakbo ka dawan kung ako sa inyo, sobrang legit ng nasa pin comment na yan, na link na yan. So mag-register na kayo dyan. Magka-cash in lang kayo ng 200 pesos. Pwede kayo makakuha ng ganyang kalaking pera. At nang dahil na sa mga sites na ito, na-maintain ni Awit Gamer ang kanyang magarang lifestyle, flexing all of his money sa loob ng social media para maraming mga tao ang maniniwala na malaki talaga ang kitaan dito. By the time na nawala na yung Philwin, lumipat si Awit Gamer sa ibang mga gambling sites. And just like what he did before, ganong sistema pa rin ang pinapakita niya sa kanyang mga videos. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung bakit ako pumapaldo sa Alphabet, at kung bakit ako nakabili ng Lamborghini, at kung bakit makakabili na naman ako ng bagong bahay. Sa video ito, pinakita niya sikreto daw niya kaya nakabili siya ng bahay at Lamborghini. But little did he know na hindi lahat ng mga tao sa loob ng Pilipinas ay mga uto-uto. At dumating din ang araw na mayroong mga tao na magbubunyag sa mga kasinungalingan ni Awit Gamer.
ang gagawin mga Lodi, paparegisterin kayo sa link ni Awit. Then, kayo naman po, gusto nyo maging agent na po para maging katulad din nyo siya, makabili ng Lambo. At kayo naman mga uto-uto. Ay, ganito lang pala kadali magkaroon ng Lambo. Ganito lang pala makakadali makabili ng bagong bahay at lupa. Ginawa nyo naman. At yun nga ang isa sa mga dahilan kaya patuloy na yumayaman ang mga taong tulad ni Awit Gamer dahil ginagamit lamang nila ang mga taong walang alam para maingganyo at mapagkikitaan nila ng pera. Noong June 26, 2024, Awit Gamer uploaded a video sa kanyang YouTube channel titled Thank You Po Lord sa Blessing na kung saan makikita natin na kakasimula pa lamang ng video ay umiiyak na kaagad si Awit Gamer sa kadahilan ng makukuha na daw niya ngayon ang kanyang pinaghirapan na Lamborghini. Pinag-ipunan ko yun nung dito nga sa Alphabet pag nananalo ako talagang nire-recta ko sa bangko ko. Agad naman niyang pinagmalaki na nakuha daw niya ang kanyang Lamborghini nang dahil sa paglalaro niya ng isang website na ang tawag ay Alphabet and guilt-tripping people kung bakit hindi daw sila naniwala sa kanya. Daming hindi naniniwala dyan sa Alphabet na talagang marami talagang nananalo. Pero yan ko na lang sila basta ako natutupad ko yung pangarap ko. Nakakapaglaro ako sa Alphabet ng matiwasay. And doon ako pumapaldo. Sabi nila kumikita daw ako komisyon. Oo, kumikita ako komisyon pero hindi ganun kalaki. Talagang mas nananalo ako pagka sarili kong pera mga tol. Hindi ako gumagamit ng demo account. At habang masaya ang kanyang mga fans para sa kanya dahil makukuha na daw nito ang kanyang pinapangarap with comments reading, "Deserve mo yan idol kasi may mabuti kang puso." Hindi nila alam na mayroon palang tinatagong madilim na sikreto ang mga luhang pinapalabas ni Awit Gamer. Isang buwan lamang nakalipas pagkatapos ni Awit Gamer upload ang videong ito, mayroong napapansin ang kanyang mga audience habang nanonood sa kanyang gambling stream. Sabi nila nga daw, pag demo account gamit mo, hindi ka makakapasok sa Evolution. Hindi ka makakapaglaro. Hindi sila makapaniwala sa sobrang laki ng balance na mayroon siya habang naglalaro ng casino. Kaya nagresulta ng pag-spam sa kanyang live chat na lumipat sa ibang laro dahil ayon pa sa kanya na hindi daw makakagamit ng demo account sa mga larong iyon. Sige, papakita natin. Ayun ba inimutok nyo? Sige, pagbibigyan natin. Oh, ayan, Evolution. Pasukin natin. Oh, Bakarat! Ayan na! Oh! Kinaka. Re-refresh ko lang. Na-log out. Wait lang re-refresh ko lang mga par. Nang dahil sa stream na ito, maraming mga vloggers ang nag-call out sa kanya, mocking him dahil sa paggamit nito ng isang demo account. Ba't ka magre-refresh, Awit? Kasi nga, tinuro pa ng arrow niya mga Lodi. Tinuro ng arrow niya, ng cursor ng kanyang computer, na nawala yung kanyang 133,300,000 something. Pero hindi pa rin talaga inamin ni Awit Gamer na demo account lamang ito at kinabukasan habang kakasimula pa lamang ng stream, sinabi niya na wala daw siyang pake sa mga tao kung demo account daw ang ginagamit niya. Demo account daw ako. Hindi siya demo account. Wala akong pakialam sa inyo. Pagkatapos nito ay nagtaka ang kanyang mga viewers kung bakit bumaba sa 5 million ang kanyang balance. Kaya gumawa na naman siya ng reason na ito daw ay dahil habang hindi pa nagsisimula ang stream, naglalaro daw ito sa kanyang cellphone at sunod-sunod daw ang kanyang talo. Kaya nagresulta ng pagkaubos ng kanyang 120 million pesos. Bad news ngayon. Talo ako. Talo ako. Naglalaro kasi ako sa cellphone Giving out pointless reasons kahit nalatang halata na ng mga tao na dummy account lamang ang ginagamit niya sa paglalaro. Ngunit hindi pa dito nagtatapos ang pag-call out sa kanya ng maraming mga tao. Noong July 25, 2024, Awit Gamer started a stream titled "Tutulong ako sa mga nasalanta ng bagyo", kung saan sa may bandang 20 minutes na kanyang stream, para bang biglang napuno si Awit Gamer sa mga taong nagtatanong sa kanya kung nasaan na daw yung kanyang Lamborghini. Kaya nagresulta ng biglaang pag-iyak niya habang nagpapatuloy ang stream, stating na, "Sige, sa lahat na nagko-comment ng Lambo, kung nasan yung Lambo, sige gagawa ako ng video about dyan. Mag-comment lang kayo na mag-comment dyan kung nasan yung Lambo. Hindi ko daw nahulugan." Mga umiiyak hindi lang na kinuha yung Lambo kasi ang mahal talaga guys, 21 million. 21 million kuhulugan yung Lambo guys. Ayun yung totoo. Yung dilaw na Lambo, hindi ko binili yun guys. Pina-scripted sa akin yun.
Kaya huwag kayong maniniwala. Yan, bubulgar ko. Sige, tanginan nyo ha. Gusto nyo pala magbuka akong mayaman sa social media para gamitin nyo ako para lumakas site nyo eh. Ginusto ko magkalambo. Ginusto ko magkalambo. Ayun talaga yung totoo. Ginusto ko magkalambo kasi may mga pangako sa akin. Yun yung totoo. Nang dahil sa mga sinabi ni Awit Gamer sa stream na ito, makukumpirma talaga natin na nagsisinungaling lamang pala siya nung sinabi niya dahil sa paglalaro ng sugal ay nakabili na siya ng Lamborghini sa isa niyang video. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung bakit ako pumapaldo sa Alphabet, kung bakit ako nakabili ng Lamborghini, at kung bakit makakabili na naman ako ng bagong bahay. And this was indeed just a way to promote the website para maingganyo ang mga taong nanonood sa kanya at sumali sa mga gambling websites na kanyang pinopromote, hoping na sila din ay magkakaroon ng sarili nilang Lamborghini. Dapat yung mga nagpo-promote ng sugal wag na panoorin ng tao at mag-unsubscribe na. Di sila mag-unsubscribe. Mga tao ay desperado na maging mayaman ng mabilis. Ayaw na nilang maging mahirap, kaya di na nila iniisip ang magiging dulot nito sa buhay nila. Lalo na kung talo sila at lalo na silang malululong sa pagsusugal. Ang comment na ito ang nagpapakita ng dahilan kaya marami pa rin mga tao ang patuloy na sumusuporta kay Awit Gamer. Umaasang mabigyan sila ng pera kahit na mababa naman ang posibilidad na mangyayari ito sa kanila. Nang dahil sa mga sunod-sunod na pag-call out sa kanya ng mga tao, napapasya ni Awit Gamer na maglabas ng kanyang sariling opinyon patungo sa mga nagko-call out sa kanya and stating na, basta ako, tutulong ako sa tao hanggat gusto ko. Kaya maraming mga nagtatanong kung anong connect ng paglalaro niya ng demo account at ang pagtulong niya sa kanyang kapwa, with comments reading, defense mechanism ni Awit, basta tumutulong ako sa tao. And according to my research, ito din talaga ang ginagamit ni Awit Gamer na defense mechanism patungo sa mga taong nagko-call out sa kanya. Na bahala na daw mag-promote siya ng sugal, at least mayroon siyang mga natutulungang mga tao. Makikita din natin ito sa iilang mga videos niya, emotionally manipulating his audience para magkaroon sila ng sympathy patungo sa kanya. And stating na, lahat guys, nang kikitain ko sa komisyon ko na to, lahat yun itutulong ko. Lahat ng komisyon, huwag kayong mag-alala. Yung kikitain ko dito sa G-Late 998, lahat ng komisyon ko, para sa inyo pa rin. Pero even though he stated na ibibigay niya ang lahat ng komisyon niya sa kanyang mga audience, the fact na wala siyang may papakitang proof kung ilan nga ang komisyon na natatanggap niya is resulting to yet another lie patungo sa kanyang mga audience. Mga audience na patuloy na naniniwala sa kanya at naghihintay na mambunan ng pera mula kay Awit Gamer. Pero di din nagtagal ay dumating naman din ang araw na nagpaambon ng pera si Awit Gamer. Pero yun nga lang ay hindi papunta sa kanyang mga fans. Noong August of 2024, Awit Gamer posted a screenshot sa kanyang Facebook page with a caption na, "Congrats sa nag-cash in ng 1K, ayan ang premyo mo, 25K. Ikaw din kung gusto mo manalo, cash in ka lang. Basta may screenshot na nag-cash in ka po, baka ikaw na susunod na manalo." Makikita natin sa pinost niya na picture na mayroon siyang pinadala na pera. Ngunit nakalimutan natin niyang burahin ang pangalan ng kanyang pinadalhan dahil makikita natin na ang nakasulat dito ay pinadala lamang niya ito sa kanyang manager. At nang mapansin ng mga tao na scripted lamang pala ang giveaway na ito, dali-dali niyang dinilet ang post na ito. Ngunit hindi niya alam na marami na palang mga tao ang nakakita ng kanyang post. At nang dahil sa pangyayaring ito, nag-post kaagad si Awit Gamer sa kanyang Facebook page ng kanyang pahayag and stating na, "Yung mga naninira, manira lang kayo. Nagkamali lang ng post ng screenshot ng GCash. Issue na agad. Nagkakatawa kayo." Blaming his haters sa mga pagkakamali na kanyang ginawa, which also shows na he lacks accountability sa mga pagkakamali na kanyang ginagawa. By the time I'm recording this video, halos hindi na umaabot ng 10,000 views ang kanyang mga video sa YouTube. Sa Facebook naman ay kumakapit na lamang ito kay JV Sukal para humakot ng views. At higit sa lahat, nakafocus pa rin ito sa pagpopromote ng sugal. Patuloy na niloloko ang mga Pilipinong desperado para maambunan ng pera without even knowing na ginagamit lamang pala sila ni Awit Gamer.